In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming impure was by eating certain animals. Lahat ng mga kapatid, mga kaibigan namin, dumating na po tayo sa takdang oras ng ating pong pag-aaral. Nawa, dalangin po natin, kayo po ay nasa mabuting kalagayan dyan, bagamat ngayon ay medyo balitang-balita ang lockdown, ano? Sa iba't ibang lugar. Pero salamat sa Diyos at meron pa rin tayong ganitong uri ng pagkakataon sa natatanging pag-aaral. At ang pinakikinggan niyo po ngayong gabi ay ang programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Kasama po natin si Brother Fernando sa kabilang ibayo, yan, no? Sa kabilang lugar. Yan. Kaya bago natin tuluyang repasuhin muli ang napakagandang pag-aaral sapagkat ang ilan ay nagsasabing maganda yung ating topic. Kaya bago natin simulan uli, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat ngayon pong gabi. Muli kaming mag-aaral ng inyong banal na salita. Ang aming pong dalangin ay buksan po ninyo ang durangawan ng langit. Ilapag po sa kalagitnaan ngayong gabi ang banal na espiritu sa bawat tahanan, sa lahat ng aming mga kaibigan, mga kapatid na manunood at makikinig sa programang ito. Kayo nawa ang magsilbing gabay at inspirasyon. Naway sila po ay nasa mabuting kalagayan, na nasa iba't ibang bansa, nasa iba't ibang dako, ay patuloy po ang presensya ng langit ay kanila pong maranasan. Bigyan kami ng sapat na karunungan ni Brother Fernando, ano man ang magiging tanong ay matutunan namin sagutin sa tulong po ninyo. Ay pagpalain po ninyo ang lahat ng programang ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang gabi, Brother Camacho. Kamusta ka na? Eto, patuloy na pinagpapala, kapatid na Lino. Magandang balita yan. Praise the Lord. Kaya lang po, balita ko, may dati ka bukas. Oo, at ang topic natin bukas, ang kaharap natin ay apologies ng Roman Catholic Church tungkol sa purgatory, kung ito ba ay totoo, naturo ng Diyos o anuman. Ayan, kaya abangan ng ating mga kababayan. Oo nga, sige, bati muna tayo, no? Batiin ko muna itong mga naka-online na, ha? Tapos bigyan kita ng pagkakataong bumati. Sige po. Binabati natin ang Patalinhog family. Ayan, Brother Sam. Ayan, magandang gabi po. Ganun din, binabati ko si Nes de Gracia. Ganun din si Sibilio Tamayo Jr. Ganun din si Nice. Magandang gabi po. Ganun din, binabati ko po si Ate Ruth Tobias. Thank you po, Ate Ruth. Sister Joy. Ayan, sa pamilya po ni Francisco Puebong Cleopas Gracia family. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Yun din ay binabati ko po si Brother Nap, yan, kanyang mga anak sa Mindanao. Yun din sa pamilya po ni Montibon, yan, kay Sagi, kay Sana, kay Chiki, ganun din kay, yan. Okay, yan, nakikita ko na. Si Manuel Sindol, magandang gabi po sa inyo from Laguna. Ayan. Okay po. Brother Norma, magandang gabi. Ganun din kay Ann Castillo, Kamato Castillo. Magandang gabi po. Kay Nanay Esther Tumagan, magandang gabi po. Nanay Tumagan. Ganun din sa pamilya ni Brother Gary, magandang gabi. Sa Gumbok family, ayan. Magandang gabi po sa inyo. Kay Berber, ayan. Wow! Sarap naman, magandang bati yan, Brother Sam. Thank you. Talaga naman ang mga anak ng Diyos eh. Thank you. Ayan, si Alma Sacro, magandang gabi po. Yan, ganun din sa kay Anthony sa Middle East. Yan, binabati natin Brother Fernando. Ganun din binabati po natin ang pamilya ni Brother Camacho. Ganun din si Brother Adrian Ruetas,
Ganon din si Brother Ray Mukada, balita ko, nakamusta ko, magaling na si Brother Ray. Ayan. Ay, Sa ayos. family, magandang gabi po. Ayan. Si Sharon De Los Reyes, yan. De Los Reyes family, magandang gabi po. Thank you. Wow. Sweet naman ni Sister Shia, Linsky, Brother Sumigaw. Yan, thank you po. Ito naman yung, Brad. Yeah. Sige po, yan. Maraming salamat po. Yan. Ako kamali ka naman ng bati mo, Brad, ha? Okay, binabati natin ng magandang gabi. Kapatid Dalino, yung lahat ng ating mga taga-subaybay ngayon, saan mang panig silang bansa, naroroon at lugar. Iniimbitahan ko po kayo na patuloy nyo kaming subaybayan dito po sa programang Ayon sa Kasulatan. Gabay sa katotohanan tuwing sasapit ang araw ng linggo, ganap na alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. At araw ng Martes at Huwebes, ganap na alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. Subaybayan din po ninyo ako sa aking Facebook and YouTube channel na Back to the Truth Ministry. Type nyo lamang po sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. at tayo po ay magpapangita na po doon. Ganon din, ipinapag-anyaya din natin kapatid na Lino ang programa ng ating kapatid na Adrin Yan. sa kanya pong gabay sa Ebanghelyo. Yan. At ang programa rin ng kapatid na Raymond Caba na di natin nakakasama pag ganito sapagkat mayroong pinagkakaabalahan. Ang kanya pong tanong at sagot. Ayan, suportahan po natin ang mga gawain ng ating pong iglesia. Sumayin niyo po ang kapayapaan mga kapatid habang tayo nag-aaral sa buong isang oras. Pinag-aanyaya ko rin kapatid na Lino, baka meron tayo sa ating mga kababayan na nagnanais na maghanap ng trabaho dito po sa pagagwardya. Kayo po ay kumontak lamang sa amin dito po sa Ayon sa Kasulatan at meron po tayong kapatid na may magandang pamamahala at magandang serbisyo. Ang kapatid na Pabriag, Alex Pabriag. Ayan po. So, mga kapatid, samahan po ninyo kami sa isang oras na pagtatalakay. Yan. Okay, thank you, Brother Camacho. Yan. So, binabati ko muna ang pamilyang Pabriag. Yan sa pamilya ng ating mga elders, lahat ng mga elders natin at mga kapatid, Bunubo ng Dasmariñas D. Magandang gabi po, magi sa Amerika. Yan, magandang umaga. Sa Middle East, yan, magandang gabi rin po. Sige po, ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Kung meron po kayong mga tanong, kahit wala ho sa paksa, ay sa tulong po ng ating Diyos, ay lahat po ng gusto po ninyong itanong ngayong gabi ay may kinalaman po sa pananampalataya ay loobin ng Diyos na masagot po natin. Okay po, Brother Camacho, ay total ay napakahalaga naman yung tanong natin at pag-aaral. Kasi marami talaga ang hindi pa naiintindihan yung sinasabi natin may kinalaman sa salvation. May kinalaman po doon sa once saved, always saved. Sinasabi nilang tulit, yung predestined, yung tinatawag na unlimited atonement o limited atonement. Ayan. Tapos ay yung tinatawag nilang yung pagiging anak ng Diyos ay hindi mawawala kahit anong mangyari. Yan ay para bagang Brother Fernando sa ating mga manonood. Akala kasi ng iba, pagka tinanggap na natin ang Kristo, meron na tayong tinatawag na eternal life. Pakiwari nila para baga ang tao wala nang gagampanan. Para baga ang tawagin nga nila security salvation, di ba? Security. Pagka sinabing security, panatag na sila para baga walang gagawin ang tao. Correct. Sisira pati yung tinatawag na yung freedom of will, yung pagpili. Yung pagka yung kaligtasan ay pinipilit, kahit sa salvation nga malaya nga yun Hindi kailangan ipilit. Kaya lahat ng bagay, maging yung John 3:16, yung ginagamit natin, Brother Camacho, yun din, meron din pasubali yun Hindi talaga pinipilit kung ang sino man, di ba? Sabi sa John 3:16, kung ang sino man ang sasampalataya. Kaya ang government ng Diyos, hindi ito sa pilitan. Ito'y malayang nagkakalog kung sino man ang tatanggap.
Yeah. Brother Camacho. Babasa ko Opo. lang ng isang talata, Brother Camacho, bago ko ibigay sa iyo, ha? Isang talata muna dito sa panahon ni Josue. Kahit si Josue, ang pagpili, napakahalaga eh. Dito ko titingnan na Josue, sa Kapitulo 24, ang talata nito ay 15. Nais kong basahin. Ano ang sabi rito? Ayan. 24 verse 15 ang aklat ni Josue. Ang sabi rito, at kung inaakala ninyong masama na ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoroon ng ilog o Diyos ng Amoreyo, na ang lupain nila ay tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ayan, dito makikita natin, Brother Camacho, maging sa panahon ni Josue, ay meron pa rin karapatan ang tao ng pagpili at pagtanggi. Ayan. Kaya dito sinasabi ni Josue, kung masama na, sa inaakala niyong masama na ang maglingkod sa Diyos o sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kaya meron pa rin kalayaan meron pa rin pagpili. Kaya yung kaligtasan, hindi ito pinipilit, ito ay malayang pinagkakaloob ng Diyos sa tao. Maliban kung ito'y tatanggapin o kaya tatanggihan. Kaya parating merong pasubali, merong laging kung. Diba? Merong laging... Tama po. Yan. Sige po, Brother Camacho, ay ibigay ko muna sa iyo pagkakataon. Oo, kaya yung ikatlong bahagi ng 1, 2, 3, 4, ikaapat na bahagi ng tulip, kapatid na Lino, yung tinatawag na limited atonement, yung limited atonement at saka itong irresistible grace o yung hindi natatanggihang biyaya ng Diyos. Ito ay sinisira nung binasa mong talata, kapatid na Lino. Kasi ito pong view ng tulip, hindi po ito view ng Biblia. Ito po ay galing lamang kay, kung hindi ako nagkakamali, galing lamang ito kay Calvin. Siya ang nag-introduce nito, na niyakap naman ito ng iba't ibang pananampalataya. Ang problema sa naging theory ni Calvin, isang maling katuruan na nagawa ni Calvin na dapat itama na natin sa panahon natin ngayon. Pag sinabi kasi na irresistible grace, ang kahulugan niyan, hindi natatanggihang biyaya ng Diyos. Ayaw mo magsahindi, wala kang magagawa. Pero malino doon, kapatid na Lino, no choice ka. Napakalino doon sa talatang ginamit po ninyo, na pwedeng tanggihan pala ng tao ang biyaya. Kaya tama naman yung binabanggit sa John 3:16, sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak. Meaning, hindi talaga ipinipilit. Hindi doon sa mayroon lamang gustong sumampalataya. Pero siyempre, ang gusto ng ating Panginoon, lahat tayo'y mga ligtas. Yun naman ang pinakain ng Diyos Pero hindi tayo ginawang robot ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng free will na may kalayaang pumili sa pagitan ng tama at ng mali. At siyempre, hindi natin sinasabi na hindi dapat tanggapin ng biyaya. Yun yung ating ipinangangaral Ang itinutuwid lamang natin dito, yung paniniwala na walang sino mang makakatanggi sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Yan. At isa pa, kapatid na Lino, doon sa tanong mo kanina, doon sa ibinungad mo kanina na para bang ang nakikita kasi ng iba pag nakay Kristo na tayo, wala na nga tayong gagawin. Pero maliwanag ang sinasabi ng Biblia, secured na Pero maliwanag ang sabi ng Biblia na kahit tayo ay secured na. Actually, totoo naman yung term na secured. Kasi yun yun ay pangako ng Diyos na pinagkalob sa atin. Na hanggat hindi tayo aalis sa Kanya, iingatan niya tayo. At tayo naman aasa sa Kanyang biyaya. Habang tayo ay secured. Sabi ng Biblia, bago ko ibalik sa kapatid na Lino, sa Efeso 2:10, sabi rito, sapagkat tayo'y Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para
Take note, mga kaibigan, mga kapatid, yung salitang para, meron pong ini-inject sa atin. Ano sabi? Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano daw po, habang tayo secured, dapat daw po tayo ay mananangan doon sa mabubuting gawa na itong mabuting gawa na ito, sang-ayon sa talatang ito, inihanda na ito ng Diyos mula pa nung una para natin lakaran. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit paglapit natin kay Kristo, tinutulak niya tayong sundin ang kanyang kautusan. If you love me, keep my commandments, kapatid na Lino. Yun, maganda na yung inyong pagkakahanay na yun, ano? Yung binanggit nyo, Brother Camacho, sa Efeso 2:10, yun ay pag itinaas pa nga natin, tamang-tama nga yun eh. Pagdating sa ilalim ng biyaya, ang biyaya magtutulak sa iyo ng pagsunod. Tama? Kaya yung biyayang yun ay malaki ang nagagawa sa tao pagka tinanggap yun ng tao sa pamagitan ng pananampalataya, kasabay nun ay susunod nun ay paggawa. Kasi yun ang magtutulak sa atin eh. Dahil binabanggit ng Tito, Kapitulo 2, magmula roon sa talatang 12, diba? Ang sabi doon sa 11, napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Pagdating sa 13, ang sabi sa atin sa 12, na nagtuturo sa atin ng pagtanggi sa lahat ng kalikuan. Kaya tamang-tama yung 2:10 ng Efeso na gumawa ang Diyos, inihanda yung mabuting gawa para nating lakaran. Kaya pag nasa ilalim ng biyaya, ayun, nasa ilalim ng biyaya, magtuturo sa atin ito ng pagtanggi natin sa kalikuan. Kaya yung iba kasi, Brother Camacho, pag nasa ilalim na ng kaligtasan, nasa ilalim ng biyaya, parang yung pagsunod sa kautusan, walang halaga na. Dahil nasa ilalim na ng pananampalataya nasa ilalim na ng biyaya Kaya maraming nagkukulang pagdating dito. Ang isa pa nito, bago ko rin ibalik sa Brother Camacho, ay sundan ko lang uli yung iyong binasa sa ito sa talatang dito, Kapitulo 3. Sisimulan ko po sa talatang 4, ano? Ayan. Sabi rito, ngunit nang mahayag ang kagandaang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran ginawa natin sarili, kundi ang kanyang kaawaan at kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas ng kapanganakan o muling kapanganakan ng pagbabago ng Espiritu. Tuloy ko sa talatang 8. Kaya, sa huling bahagi ng talatang 8, sabi dito, ang mga nagsisampalataya sa Diyos, mga nagsisampalataya sa Diyos, maging maingat, maingat na pananatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bago na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Ay magkarugtong ng 2:10 ng Efeso yung magandang gawa, inihanda ng Diyos na dapat nating lakaran. Kaya yung mga taong tumanggap sa ilalim ng pananampalataya, ang biyayang yun ay magtuturo sa atin na lumayo tayo sa lahat ng kalikuan. Kaya yung mabuting gawa sa ilalim ng pananampalataya, sabi ni Tito, yung mga nagsisampalataya sa Diyos, panatilihin ang mabubuting gawa. Ayun, kaya maganda yung ating pagkakahanay, Brother Camacho, doon sa pagkatapos tanggapin ng tao yung kaligtasan, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay panatilihin naman natin yung mabuting gawa. Hindi dahil doon sa ating kalakasan, hindi dahil sa ating kapangyarihan, kundi ito ay dahil ang Diyos ang naganda nito para nating lakaran. Kaya yung pagsunod natin, bunga ito ng ating pagmamahal sa Diyos. Gaya ng inyong binabanggit, Brother Camacho, doon sa John 15, kung ako yung iniibig, tutuparin mo. Kaya yung pagsunod natin sa utos, ito ang dapat makita ng mga tao na tunay na sumusunod sa Diyos, tunay na mananampalataya, tunay na nasa ilalim ng biyaya, dapat makita yung pagsunod na yun. Brother Camacho. Ayun. Opo. Sige po. At isa pa sa gusto nating makita, sapagkat ginagamit din ng iba, Brother Lino, yung termino na nasa ilalim ng biyaya
na ang Opo. kanilang pagkaunawa kapag ka nasa ilalim ka ng biyaya, parang hindi mo nasusundin yung mga eksistibong kautusan sa Old Testament. Na parang kapag sinunod mo ito, ang termo ng ginagamit ng iba, nasa ilalim ka ng kasalanan. Hindi nila lubos na naunawaan kapag sinabing nasa ilalim ng biyaya, lalong nagiging masunurin sa kautusan. Yun ang ibig sabihin. Nasa ilalim ng biyaya Kapag ang tao nagkakasala, yan po ang nasa ilalim ng kautusan sa pagkatahatulan siya. Pero dito sa ating pinapag-aralan kung bakit yung mga nasa ilalim ng biyaya nananatili sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, sapagkat yun nga ang ipinagkatawag ng Diyos Doon tayo, yun ang inihanda ng ating Panginoon Diyos na dapat po nating lakaran. Isang talata pa bukod sa sinitas ng kapatid na Lino. Dito sa unang Juan Kapitulo 3, talatay 6. Ganito pagkakasabi sa atin mga kababayan. Ang sino mang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sino mang nagkakasala, sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya. So dito makikita natin, sa ibang mga version kasi kapatid na Lino ang nakalagay sino mang nananatili sa Kanya hindi nagkakasala. Ang dapat po diyan, sino mang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ayun, yan ang tama diyan Kaya yung na kay Kristo, yung nasa ilalim ng biyaya, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kung ayaw mo sundin ng kautusan, kapatid na Lino, ayaw mong magsabat, amyendahan mo ang 10 Commandments, magkakasala ka niyan. Sapagkat ang definition ng Biblia tungkol sa kasalanan, paglabag sa kautusan. Ayaw mong mag-ikapo. May kasalanan din yun. Paglabag din yun sa kautusan. Di wala ka sa ilalim ng biyaya. Di ho ba? Wala ka doon sa ipinagkatawag ng Diyos. Wala ka doon sa formula ng dinisenyo ng Diyos para matawag kang nasa ilalim ng biyaya. Yan. Kaya ang tunay na ligtas, ang tunay na may security, yung pong patuloy na nagpapahalaga sa mga alituntunin, mga kautusan ng ating Panginoon, katulad ni Apostol Pablo sa 3:31 ng Aklat ng mga Roma. Nang wika, niwawalang kaya natin kabuluhan ng kautusan dahil sa pananampalataya. Abay, wag naman anya mangyari. Kundi dapat ipinagtitibay pa nga anya natin ang kautusan. Alang kapatid na Lino, malinaw yun na pagkakasabi sa atin ng Biblia na ang biyaya at ang kautusan, hindi ito magkalaban, kundi ito ay magkasama't magkalakip. Yun. Maganda yun, Brother Camacho. Yun nga kasi ang pagkukulang ng ating mga kaibigan, lumalaganap sa YouTube, sa Facebook, na doon ang kanilang pagkukulang kaya nga, sabi natin yung Ebanghelyo, si Kristo, yung 10 Commandments, yung biyaya, kautusan, hindi naman makakakontra yan Inilalagay lang natin sa tono. Inilalagay lang natin sa ayos. Kung paano yan inilinya. Kaso itong mga kaibigan natin, kumo ay nasa ilalim ng biyaya, gaya ng binabanggit niyo sa 3:31 ng Roma, hindi naman natin iwawalang kabuluhan yung kautusan, kundi pinagtitibay pa nga natin. Ibig sabihin ng pagtitibayin ay dapat mong sundin kahit ikaw ay nasa ilalim ng biyaya. Di ba? Kaya nga, maganda yung pagkakahanay ninyo doon sa mga talata na atin pong pinag-aaralan. Meron akong gustong isingit, Brother Camacho, doon sa salita ng tulip, yung tinatawag na predestined. Kasi gaya yung binabanggit natin, yung once saved, always saved, pwedeng mangyari yun na once saved, always saved, kung atin pong iingatan at kung tayo po'y mananatili. Obra yun. Pwede natin ipagsigaw, once saved, always saved tayo. Pero palibasa yan ay may kondisyon. Kaya nga, hindi yan irresistible grace na sinasabi ng tulip ng Calvinist. Kaya ang sabi sa atin ng Biblia dito sa isang talata, ang kaligtasan ng ating Panginoon, ng kanyang gagawing sakripisyo, hindi pa man nagkakasala ang tao, ay ito'y batid niya ng Diyos. Ito ang kagandahan sa ating Diyos. Alam na agad ng Diyos ang mangyayari
kahit hindi pa nagaganap, alam na ng Diyos. Pakinggan natin sa isang salin ko babasahin, sapagkat malinaw sa isang salin. Sa unang Pedro, sa Kapitulo 1, sisimulan ko sa talatang 18 hanggang mahagip natin hanggang sa 20. Ganito nakalagay. Unang Pedro, chapter 1, verse 18, alam naman ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana ninyo sa mga ninuno nyo. Ang ipinagtubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Yan. Ibig sabihin ng ating Panginoon, Brother Camacho, sa lahat ng ating mga nanood, nakikinig, si Adam at si Eve, alam ng Diyos na ito'y magkakasala. Kaya inilaan ng Diyos, ang sabi sa isa pang salin, ay itinalaga si Kristo bilang isang tutubos sa nagkasalang sangkatauhan bago pa itatag ang sanlibutan. Alam mo, Brother Camacho, gusto ko lang dagdagan bago ko ibigay sa iyo, no? Nais ko lang munang sumingit nitong aklat ni Mrs. White dito sa kasaysayan ng pag-asa. Dito sa pahina 56, na po, dito sa kasaysayan ng pag-asa na maliit lang na pamphlet. Ayan, maliit lang na pamphlet yan. Gusto kong basahin yung maliit lang na bahagi. Kasi ang ating Panginoon, ang sabi niya, kahit na po 2 o 3 yung tatanggap sa Kanya, yung plano ng salvation, plano ng pagtubos, itutuloy ng ating Panginoon. Ito po nakalagay sa 56 ng kasaysayan ng pag-asa. Ganito ang nakalagay. Umaasa pa rin si Satanas na lahat ng kanyang kapangyarihan para patigasin ang puso ng mga tao at galitin sila laban kay Jesus. Umasa siyang iilan lang ang tatanggap sa kanya bilang anak ng Diyos. Ano pat, maiisip niyang napakalaki ng kanyang pagdurusa, sakripisyo para lamang sa iilan. Pero kung may dadalawa lamang na tatanggap kay Jesus bilang anak ng Diyos at maniniwala sa Kanya para sa kaligtasan, itutuloy pa rin niya ang plano. Ba, ganda lang kasulat ni Ellen White sa kasaysayan ng pag-asa. Kaya si Kristo, bago pa magkasala ang tao, ay si Kristo itinalaga na, yung sabi sa isang salin, natutubo sa sangkatauhan, Brother Fernando. Kaya makikita natin, ito yung predestined na pwedeng ikapit sa ating Panginoon. Anuman ang mangyari, talagang ang Diyos mamamatay sa krus. Ayun po ang ating masasabi, Brother Fernando. Oo. Hindi dyan tinutukoy yung predestined na ang tao pinili na kung sino yung mga nakatalaga. Kasi paniniwala nila dyan, iba sa paniniwala ng Biblia. Ang predestined nila, ang predestined nila, may mga tao lang na pinili ang Diyos na siyang niligtas. At yung ipinanganak na hindi napili, kahit magpakabanal, kahit habang buhay, naglilingkod siya sa Panginoon. Pagdating ng araw, hindi pala siya ligtas, kawawa naman. Ibang-iba yung kanilang paniniwala diyan sa predestined na atin pong pinaniniwalaan. Yan ang tamang predestined, kapatid na ninyo, yung binabasa ninyo na yan. Mali yung predestined na pinapaniniwala ng mga kaibigan nating nasa panig ng Baptist. No? Kaya nga sa pagkakataon ito, binubuksan natin ng isang programa na siyang magmumulat sa mga kababayan natin para maintindihan nila na mayroong tunay na turo sa Biblia at wag lamang manangan sa mga haka-haka at mga kwento-kwento ng mga tao, kapatid na lino. Ngayon, gusto ko rin puntahan itong bagay na ito. Ano ho? Yung nabanggit nyo rin kanina ito, yung para bang ang tao pag tumanggap na sa Panginoon wala nang tendency wala nang tendency tumalikod, umawala ang pananampalataya,
Ang tawag nila dito perseverance of the saint, no? O yung perseverance, yung pagpapatuloy ng mga tunay na mananampalataya hanggang sa wakas, na wala ng kakayanang, hindi na ito matatalikod. Kumbaga, kapag tinanggap mo si Kristo, hindi ka na matatalikod. Pero may binabanggit sa ating kapatid na Lino, ang kapatid na Ellen White, dito sa Spirit of Prophecy na binabasa nga natin, dito sa volume 1, sa book 1, Selected Messages, page 304. Sabi ni Mrs. White, ito ay pag-a-address niya doon sa mga tinatawag na antinomians. Pag sinabing antinomians, ito yung mga ayaw sa Ten Commandments, ayaw sa mga existidong kautusan. Sabi ni Mrs. White, huwag mo sasabihin, don't say I am saved. Huwag sasabihin na ikaw ay ligtas. Bakit ayaw mo ng Ten Commandments At yung mga ayaw sa Ten Commandments at iba pang mga existidong kautusan, nagkakasala yun, lumalabag sila Kaya, hindi lahat kapatid na Lino nang nagsasabi na ako'y ligtas, totoo talagang ligtas. Merong nagsasabing ligtas, mali ang pamamaraan. Ang tunay na ligtas, yung nangahawak talaga sa kalooban ng ating Panginoon. Magbibigay ako ng ilang talata kapatid na Lino, bilang katunayan na pwedeng maalis pa ang iyong kaligtasan kapag ikaw magpapawardi-wardi sa pananampalataya. Dito sa isang talata ng ikalawang Pedro 3:17, ang sabi sa atin, bantayan po ninyo mga kababayan, mga kaibigan, yung pagkakasalaysay ng talatang ito. Ang sabi rito, kaya nga mga minamahal, take note mga kapatid, ang sumulat dito, isang Kristiyano na tumanggap ng biyaya. Mayroong security. Ang sinulatan niya, may security rin. At mananampalataya rin. Tumanggap din ng biyaya. Sabi niya sa kanya sinulatan, kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una, ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. May pag-iingat pala rito Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Malinaw pala mga kapatid, kahit pala tayo niligtas na ng biyaya ni Kristo, kung i-apply natin ito sa atin, dapat din pala tayong magsipag-ingat Bakit daw? Baka tayo maligaw kapatid na Lino. Kapag maligaw ka na, sa'yo pa ba kaligtasan nun? Abay, delikado yung bagay na yan. Kaya maraming naligaw ngayon kapatid na Lino kahit naligaw sila, okay lang. Kasi andun sa isip nila, ligtas sila Diba? Kaya ito, delikado ito kapatid na Lino. Yung sasabihin mo na once and always saved, delikado kasi magiging panatag ka sa lahat. Hindi mo na i-evaluate yung pananampalataya. Panatag once and always saved ka na ano pang aalalahanin natin? Kumbaga, di ba? O ngayon, huling talata bago ko ibigay sa iyo ulit kapatid na Lino Dito sa aklat ng Mateo 24, talata ay 24. Pansinin po ninyo ito. 24. Ayan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat, pansinin po ninyo, na anupat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Sa isang salin ng Biblia, mas pinagaan Tignan po ninyo, doon sa huling bahagi. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Yung mga hinirang na yun, kapatid na Lino, tumanggap ng biyaya yun May security yun Pero pinag-iingat sila kapatid na Lino, baka sila'y madaya. Kaya delikado yung paniniwala ng once saved, always saved kapag hindi natin ipapattern sa tunay na aral ng ating Panginoon. Yan, maraming salamat, Brother Fernando,
sana itong ating tinatalakay, kung mayroong mga bagong nakikinig at bago pa lamang sumusubaybay ng ating programa, sana malaking ito sa kanila. Malaking bagay na ito na umakay sa kanila na makita nila yung tunay na liwanag pagdating sa kaligtasan. Ano po? Kaya maganda yung ating pong pagkatalakay ngayong gabi. Kaya ang kaligtasan, Brother Fernando, ay meron talagang kabalikat na pag-iingat, pananatili, pakikipaglabang masikap. Kasi kung ang salvation yan ay talagang hindi mawawala, ay bakit ang daming payo ni Pedro, gaya na sinasabi ninyo sa ikalawang Pedro 3:17, na kailangan mag-ingat. Sinasabi rin ni Apostol Pablo, makipaglabang maingat. Gaya niya. Nakipaglaban ako, sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, iningatan ko ang pananampalataya. Buwat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran, hindi lamang sa akin, kundi yung lahat ng mga nagsisihangad ng kanyang pagpapakita. Biro mo yun, kung yung kaligtasan yan ay hindi mawawala, abay masisira yung mga pangungusap ni Pedro, pangungusap ng aklat ni Judas, pangungusap ng ating Panginoon, turo ni Apostol Pablo, masisira yung pagpipigil, yung pagtitiis, yung pagsisikap, yung pananatili, kung mawawala o mananatili yung tinatawag na salvation, kung yan ay hindi mawawala. Maraming masisirang mga talata, Brother Fernando. Hindi ba? Kaya yun na lamang ang madalas natin ginagamit yun sa Mateo ay sa 1:15. Sabi ni Kristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Manatili kayo sa akin. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya magsipanatili kayo sa akin at ako mananatili sa inyo. At kung kayo hindi mananatili, kayo matutulad sa sanga na masusunog. Pero niyan, diba? Ayun kaya sa ating Panginoon kung yung kaligtasan yan ay hindi natin iingatan Tama. Masusunog tayo. Sabi ni Kristo. Kasi Kristo na nagsasalita niyan. Sana maintindihan ng ating mga kaibigan yan. Mga nasa ibang panig ng pananampalataya. Sana itong programang ito ay malaking bagay na manggigising ng kanilang pananampalataya na mailagay nila sa tamang pinagsasaligan. Ano po? Kaya ang kagandahan nito, kung iti makararating sa kanila, ang pananampalataya hindi lumalaban sa pagsunod sa kautusan. Diba? Yan nga ang bunga niyan ay pagkakakilala, sabi, diba, madalas ko rin naririnig sa'yo, Brother Fernando, manghiram lang ako. Yung sa 7:20 ng Mateo, sa bunga sila makikilala. Hindi ba? Kaya tama yung pananampalataya, isimulain. Tama yung biyaya. Pero hindi yun umahanggan doon. Kasi yung iba, pag tinanggap ang biyaya, parang wala nang gagawin. Hindi, nasa ilalim na ng biyaya kung hindi naman mag-iingat, gaya ng binabanggit niya sa 24:24 ng Mateo, abay, maraming magbula, pati nga mga hiniran, madadaya pa. Yung mga pili, ay sinabing hiniran mga pili, madadaya pa. Hindi ba? Kaya kayong mga nanonood, mga nakikinig sa programang Ayon sa Kalusulatan, Gabay sa Katotohanan, abay, dili-dilihin po ninyo. Baka yung inyong pagtsatsaga ay mawalang kabuluhan. Hindi ba? Yung binabanggit ni Brother Fernando sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 17, baka yung dahil sa katsagaan ay mawalang kabuluhan. Di ba? Kaya, huwag po kayong maniniwala, mga kaibigan, mga kapatid, sa doktrina ng tungig na pinasimulan ni Calvin. Bagamat yan ay unbiblical, is a dangerous teaching. Isang mapanganib na katuruan niya. Diba? Kaya sabi nga ni Josue, piliin ninyo sa araw na ito kung masama na ba ang maglingkod sa Panginoon. Pero sabi ni Josue, me and my house, we will serve the Lord. Diba? Bakit kailangan pa sabihin ni Josue piliin kung talaga naman sa panahon nila ay meron ng once saved, always saved? Diba, Brother Fernando? Tama. Oo. At saka, sa ginagawa ni Apostol Pablo, sa patuloy niyang pag-iingat sa kanyang mga nasasakupan bilang lingkod ng ating Panginoon, may binabanggit sa atin
hihiramin ko itong talatang itinuro mo sa aking kapatid na Lino, ha? Sige. Ito'y nasa unang Korinto Kapitulo 15, talatay 1 at 2. Maganda pagkakahanay ng talatang ito eh. Kaya itong mga minamana ko sa yung talatang ito, iniingatan ko rin eh. Ganito sabi sa atin mga kapatid at mga kababayan. Sige. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Ano ba yung ebanghelyo na yun ay pinangaral? Yun po yung tungkol sa kaligtasan, pagpapailalim sa biyaya, pagpapahalaga sa kautusan ng ating Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, ngayon pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, Yan. na siya naman ninyong pinananatilihan. Kapatid na Lino, ha? Mabigat yung pagkakabanggit sa verse 1. Tinanggap nila at pinananatilihan nila. Yan. Matindi yun. Kung iisipin natin, pag sinabing pinananatilihan, namamalagi sila doon. No? Naninindigan sila doon. O doon sa saligan ng pananampalataya nga tinanggap nila. Ngayon, sa 2. Ang sabi rito, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. May kung ano? Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Bakit sinabing ligtas kayo? Kasi ang nasa atin pala ngayon ay pangako, kapatid na Lino, yung security pa lang. Hindi pa yung actual. Hindi pa yung lubusang panglipunin na pangyayari. Wala pa yung tunay na pangyayari. At habang tayo nasa lupang ito, na sumasagasa sa iba't ibang pagsubok, kahit tayo naglilingkod, may kahinaan pa rin ang laman, kapatid na Lino, bagamat malakas ang espiritu eh. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Yan. May pasubali mga kababayan, no? Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, ayun, may talagang may pagtsatsaga eh. Bakit may pagtsatsaga? Maraming pagsubok tayong daraanan eh. Sabi nga kapatid na Lino eh, madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. May ganyang kasabihan. Pero bagamat kasabihan niya, may katotohanan din eh. Tama din Kapag naman. hindi tayo magtsatsaga at mananatili sa kalooban ng ating Panginoon, delikado rin pala tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na. Maliban na. Kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Meron din pala sumasampalatayang walang kabuluhan eh. Osas yan, Brother Lino. Oo nga. Osas yan. Back to you, Brother Lino. Ang ganda ng pagkakahanay nga nito. Ano mo, Brother Camacho, maganda ang pagkakahanay talaga nitong unang Korinto 15. Maganda talaga kasi, biro mo yun dito nga, talagang kung ito'y nanamnamin, kumbaga sa pagkain, kung ito ay idadigest, pinaka mabisa ng talata ito na maiintindihan ng mga manonood eh. Kung bubuksan lang nila yung kanilang isipan, walang nakabara, yung bang pag nabasa ito madali nilang ma-absorb, madali nilang ma-digest. Kasi maganda ang pagkakahanay ni Apostol Pablo dito sa inyong binasang talata sa unang Korinto. Napakaganda, kahit ako, Brother Fernando, talagang nabe-bless ako rito sa talatang ito eh. Talagang merong agad na pagpapanatili. Doon pa lamang sa unang talatang ginamit nyo. Yung ebanghelyo, yung salita na tinanggap ay pananatilihan eh. Pananatilihan. Tapos yung talatang 2 ay ligtas kung matyagang iingatan. Hindi ba? Kung hindi mawawala yan, ay masisira itong talatang ito. Parang ito yung Brother Fernando nakikita kong parang isang pahiwatig din. Kung ang John 3:16, ay puso ng gospel o ng buong Biblia, itong talatang ginamit niyo para sa akin, ito naman ang pinakapuso ng buong kaligtasan. Yan, oo. Kasi ang ganda ng pagkakahanay. Kung ang kaligtasan hindi mawawala,
Ay bakit kailangan pang sabihin ni Apostol Pablo, yung tinanggap ninyong ebanghelyo, panatilihan ninyo. Ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan. Gaya ng inyong ilustrasyon, Brother Fernando, sundan ko lang yung madali ang maging Kristiyano, mahirap magpakatay. Sabi niya, di ba? Yung madaling maging tao, mahirap magpakatao. Sa akin, iba. Tama. Ang kaligtasan, madaling tanggapin. Pero yung pagpapanatili dito, narito ngayon ang struggle. Yan, oo. Narito ngayon yung paglalaban. Na parang yung naglalaro ng basketball o kaya naman naglalaro ka ng volleyball. Bago mo maibuslo ang bola sa isang ring, sa isang net, ay katakot-takot mo lang masasaktan ng iyong katawan eh. Mabubugbog mo na eh. O kaya naman ay mababrasuin ka eh. Bago mo maibuslo yung bola sa ring. Tama, Brother Camacho? Diba? Kaya ang kaligtasan, madaling tanggapin. Pero yung pagpapanatili, narito ngayon ang pakikipagbaka. Narito ngayon yung punong-puno ng struggle. No? Kaya tama yun eh, yung by faith. Yung by faith, talagang sinisigurado sa atin ng Diyos yung eternal life. Pero yung tunay na pagtanggap ng eternal life, pag nagtagumpay na tayo rito sa lupang ito, saka ibibigay yung eternal life. Sa atin palang pananampalataya pa lang eh. No? Parang sinisigurado natin may eternal life. Pero yung actual, yung kabuuan ng pagtanggap ng eternal life, ay wala pa talaga. Oo, di ba, Brother Camacho? Tama. Pananampalataya pa lang yung pinangahawakan natin, pero yung talagang yung diwa, yung talagang actual na eternal life, wala pa talaga sa atin. Kaya dito punong-puno pa talaga ng struggle, pakikipaglaban sa mundong ibabaw eh. O di ba? Kaya nga may pag-iingat eh. Bago ko bigay uli sa ito, nais kong basahin naman ang unang Timothy 6:12. Yung dating binabasa natin, ikalawang Timoteo 4. Ito naman nasa unang Timothy chapter 6 verse 12. Ayan, unang Timothy. Ano sabi sa verse 12? Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipanyahayag mo ang mabuting pagpapayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ayan. Ay sabi ni Apostol Pablo, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka, manangan ka, ibig sabihin ng manangan ka, manatili ka sa buhay na walang hanggan. Habang tayo naghihintay, habang tayo nakikipagbaka, hindi ba? Verse 14, tuloy ko na, alam kong ito ay sasagad mo sa 14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun, kaya dito mga kaibigan, mga kapatid, madaling tanggapin ang salvation. Pero yung pagpapanatili, yan, dito tayo kailangan masubok, Brother Fernando. Ayan po. Kaya meron talagang meron talagang pagpupursigi. Meron talagang pagtsatsaga, kapatid Dalino. Talagang tayo makikipaglaban, makikipagbaka eh. Kasi napakaraming temptations, no? Napakaraming mga bagay na pwede makapagpadapa ng ating pananampalataya. Kaya tayo dito sa panig ng Seventh-day Adventist, hindi tayo umaasa sa sarili nating kalakasan. Hindi lagi nating hinuhugot yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo mismo. Ano po? Ngayon, paalala sa atin ng Biblia, mga kababayan, mga kapatid, tungkol doon sa ating pinag-uusapan. Sabi rito, sa Roma 13:11, yan. So, dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Marami kapatid na sa panahon natin, Brother Lino, papetiks-petiks lang sa pananampalataya. Matanggap lang yung kaligtasan okay na eh. Pero sabi ng apostol na sumulat, gawin sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit na ngayon kaysa noong tayo nagsimulang manalig. Abay kung malapit na sa kanila, kapatid na Lino, pang ilang libong taon na tayo ngayon. Di higit na mas malapit na sa atin, di ba?
Kaya ito na yung panahon, mga kababayan, mga kapatid, na ibigay na natin ng todo yung ating paglilingkod sa Diyos. No? Kung sinasabi ninyo kayo, ligtas na forever, ay ito, pangatawanan na natin yan, tutuhanin na natin. Huwag na tayo magpabaya sa lahat ng mga alituntunin, mga kautusan, kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kasi kapag ka magpapabaya rin tayo sa kabila ng ating sinasabing tayong ligtas na, baka matulad tayo, Brother Lino, doon sa pinugot mong talata kanina, sa Mateo 7:20. Sa 21, na maraming nagsasabi, Panginoon, once and always said kami, Panginoon, nangangaral kami. O kaya nasabi ng Panginoon, ay hindi ko kayo kilala. Bakit? Kulang yung kanilang ginawa eh. Kaya sabi pa rito sa isang talata, kapatid na Lino, sa ikalawang Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako yun alang-alang sa inyo. Ang pinag-uusapan dito, Brother Lino at mga kababayan, yung kanyang pagbabalik. Tama. Aba, mapalad pala tayo kasi hindi pa niya tinutupad eh. Bakit? May dahilan kung bakit hindi pa niya tinutupad eh. Tuloy natin. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayong mapahamak. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Kaya palang ating Panginoon, hindi pa dumarating, binibigyan pa tayo ng pagkakataon na magsisi. Kaya, tanggapin natin, ayaw man natin sa hindi, mga kaibigan, mali ang pananampalatayang osas. Ituwid na natin yung ating pananampalataya para kung bumalik man ang ating Panginoong Jesus sa panahon hindi natin inaasahan, handa tayo sa pagkatunay na pananampalataya ang ating tinatangkili, kapatid na Lino. Yan, maganda yung pagkakabanggit nyo, Brother Fernando, dyan sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Ang isa pang nakikita natin dyan, Brother Fernando, yung doon sa binanggit yung tulip, na merong limited atonement, no? Merong na para baga gusto ng Diyos, meron siyang itinalagang mapapamak, may itinalagang maliligtas. Kaya sinasabi natin, Brother Fernando, itong pagla-live natin, itong ating pagsasalita sa programang ito, kung ang Diyos ay itinalaga tayo na mapunta sa impyerno o sa lake of fire, ay wala na tayong justice wala na tayong justisya. Aba, sayang lang itong panggabi natin paghahayag ng totoo sa mga tao, kahit yung mga nanonood sa atin kahit manood pala sila at makinig ng salita ng Diyos, nakatalaga na pala silang lahat sa apoy ng impyerno wala nang saysay, wala nang justisya, wala nang justice ng Diyos. Di wala na rin ang paraan pa na bakit pa kailangan pang makinig, bakit kailangan pang mag-aral. Ako naman pala, tayo naman pala nakatalaga sa lake of fire. Hindi ba? Di ba masisira yung talatang ginamit nyo na gusto ng Diyos ay lahat maligtas? Ayaw ng Diyos ang lahat mapahamak. Yung isa lang, Brother Fernando, naalala ko may kanta kasing yung ang kahit isa, ang Panginoon magdurusa magdurusa ang kanyang puso. Pag nakita niya, kahit isa mapapahamak? Hindi. Kaya yung 2 Peter chapter 3 verse 9, Brother Fernando, sa tingin ko parang delay yung kanyang pagdating. Kasi kung darating ngayong gabi, darating bukas, maraming mapapahamak. Magdurugo ang damdamin ng ating Panginoon. Kaya nga, parang delay yung kanyang pagdating kasi pagkadarating siya sa sandaling ito, ay masasaktan ang kanyang damdamin kasi maraming mapapahamak. Ayaw nga ng Panginoon mapahamak tapos sasabihin ng mga Calvinis ay merong ang Diyos itinalaga sa kapahamakan. Abay, di sira agad yan 2 Pedro 3:9. Mas sira yan. Maliban nila kung punito nila yung talatang yan. Hindi ba? Ano sabi ng Timothy chapter 2 verse 4? Ang lahat na is ng Diyos na ang lahat ay maligtas to. Wala palang plano ang Diyos
na itinalaga niya yung maliligtas, itinalaga yung mapapahamak. Hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, lahat ay maligtas. Hindi ba, Brother Fernando? Kaya nakakatawa din sa ating mga kaibigang nakasandal sa one save, always save eh. Sana ito ang dalangin natin, Brother Fernando, no? Ang pakiusap sana natin, yung mga bagong nakikinig, ng ating mga kapatid, sana ito ikanilang ibahagi, i-share nila ito, na ito ang magbubukas, ito ang magbibigay linaw sa kanilang pananampalatayang one save, always save, ay makararating sa buong katotohanan. Kaya ang programa natin maganda eh. Ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Brother Fernando. Sige po. Oo. Isa pang bagay dyan na gusto kong makita natin, kagaya nung inyong binanggit, ano? Nagkukontra talaga eh. Kung may nakatalagay na, bakit sasabihin pa ng Panginoon gusto niya lahat ay maligtas? Isipin ninyo mga kababayan. Isipin po ninyo. Meron na palang nakatalaga. Pagkatapos sasabihin ng Panginoon, kung totoo man. May nakatalaga na sa impyerno. Tapos sasabihin pa ng Panginoon na gusto niya lahat ay maligtas. Ano yun, ang Panginoon ba tayo nililibang lang niya? Hindi talaga ganun ang katotohanan nasa Biblia, mga kapatid eh. Kaya magbago na tayo, mga kaibigan. Ito pa isang talata, Brother Lino, no? Para doon sa, yan nga, pinapaksa natin once and always. Actually, masarap pakinggan, Brother Lino eh. Kung ako lang, kung tayo lang, di ba? Aba, gustong-gusto natin yung term na yan eh. Kung yan ba tama, totoo eh, di ba? Sino ba namang aayaw dyan kung tama yan? Okay. Kaya lang, tayo nananangan sa katotohanan, hindi sa ganda ng termino. Kaya sabi niya nga, ito Brother Lino, bago mo tapusin ha, dito sa Filipos 2:12, ang sabi rito, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, talagang may pagsunod, Brother Lino eh, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. May lulubusin pa pala, Brother Lino. Hindi pala sinimprete yan. Hindi pala man simbolusin na kanyang paniniwala yan ng mga baptist. Una, may lulubusin pa eh. Kaya dito mga kaibigan, mahalaga. Nasiyasatin natin lagi ang ating pananampalataya katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo. Siyasatin natin ang ating sarili kung tayo'y nasa tunay na pananampalataya. Para pag dumating ang ating Panginoon, ready na tayo. At isa tayo doon sa makakasama sa langit na bayan hanggang sa bagong paraiso, kapatid na Lino. Yan, no? O yun. Yung sinasabi ninyong suriin ang pananampalataya, talagang kailangan mo yan. Kaya nga, napaka-importante, Brother Camacho, talaga itong ating paksa. Kaya nga ako nung tinanong mo nga ako kung ano yung paksa natin, sabi ko mas maganda itong ulit-ulitin kasi talaga nga naman, ay napakasarap eh. Kung totoo lang talaga yung doctrinal one save, always save, kahit anong gawin mo, ligtas ka. Abay, kahit pala tayo palangoy-langoy pa sa mundo eh. So ligtas pala sino ayaw niyan? Magtitiis ka ng, pipigil-pigil ka ng ang gusto mong gawin, napipigilan ka. Yun naman pala one save, always save eh. O hindi ba? No, kahit na Brother Fernando, yung pag pumasok ka sa isang samahan o sa isang iglesia, ay ligtas na. Abay, maganda yun kung totoo eh. Hindi ba? Bakit tayo papakahirap pag sumunod sa Sabat? Pinipigil pa natin yung ating sarili, na araw, titigil, di ba? O gagawa ka, tapos pagdating araw ng Sabat, mapapahinga ka. Tapos susundin mo pa yung malinis at marumi. Abay, yung pala naman one save, always save. Pag pumata ka ng iglesia ay ligtas ka na napakahirap ka pa rin sa malinis at marumi. Hindi na lang ngasab ng ngasab, hindi ba? Oo, tama. Ito nang, hindi lang natin maano itong mga kaibigan natin sa kabilang panig ng programa di ba? Sarap-sarap Sablay talaga no? Sarap ng hipon ang sarap-sarap ng bisyo Pero dahil sa nakikita natin, ang Diyos ay tama Hindi baluktot ang kanyang hustisya. Di ba? Diyos na nagsalita, Diyos na nagsabi. Ewan ko naman itong mga iba. Naniniwala sila Diyos sa Diyos ng Old Testament, si Yahweh.
Diyos ng Old Oo. Testament, si Jehovah. Naman sabi ni Jehovah, sabi ni Yahweh, huwag kakain ng marumi, huwag kakain itong mga isdang walang kaliskis. Pagdating naman sa bagong tipan, yung Diyos nila nagbago. Pwede naman palang kainin sa bagong tipan. Hindi ba? Nagtataka ako sa mga ito. Lagi sabi ni, hindi si Jesus yung nasa matandang tipan, kundi yun yung ama. Pagpalagay mo na, halimbawa, yung ama. Ang dating naman sa bagong tipan, utos naman ng ama, pwede nang kainin. Ano ba yung Diyos na yan? Pabago-bago. Hindi ba? Oo. Yun ang hindi ko maintindihan sa mga yun eh. Pinagtatanggol nila yung Diyos Ama, yun ang nagsalita sa matandang tipan. Pero pagdating sa bagong tipan, binago na ng Ama. Kung hindi naman binago, inamyendahan. Ano ba yan? Oo. Ang daming nalalaman no? Ang dami nilang alam. Na wala naman sa Biblia. Ayan. Kaya nga, napaganda ng programang ito, mga kababayan, ano? Huwag niyo po kami kakaligtaan, lagi panoorin, ano? Tuwing sasapit yung mga takdang panahon para maganda yung ating pagsasang-usapang kapatid na Lino at tayo magkakabahagi na ng mga katotohanan ating natutunan sa Biblia. Parang nalibang sila sa atin, Brother Lino, wala yatang pumasok na tanong, ano? Tanungin natin po yung technician habang binabati ko po itong si Esther Pugoy. Yan. Si Nanay last 3 minutes na lang. Greta. Yan. Wala bang tanong, Brother Pugi? Nalilibang sila. Oo, baka naman inaantay nila yung paksa lang ng kahit wala sa paksa, pwede tayo mag-entertain. Ninang Punsalan, magandang gabi po. Ayan, no? Kahit wala po sa paksa, mga kaibigan namin nakikinig, mga nanonood, kahit wala sa topic, opo, sa abot ng ating makakaya, ay sasagutin ho natin, alang-alang sa Panginoon. Okay po, yan. Ayan, kayo doon po yung nanonood, mga nakikinig, baka meron po kayong suggestion na pwede ho nating talakayin sa susunod na araw, ilagay lang po ninyo sa ating comment section. Ano po, Sister Sonia Alabanza, ayan. Naguhoy, magandang gabi. Ayan po, ang suggest namin, baka kasi itong paksa na inyong pinakikinggan, kahit na ito'y naririnig na ho natin, kahit nga si Kristo, pag nagsalita, inuulit niya yung isang letra eh. Ibig sabihin, binibigyan niya ng diin, binibigyan niya ng emphasis. Oo. Ito po kasi napakasarap kung talakayin ito kahit na ito'y paulit-ulit, meron naman tayong bagong nanonood, bagong nakikinig, napakagandang pag-aralan pagdating mo sa kaligtasan. Opo, ayan. Sige po, Brother Fernando, baka meron ka pang isingit dyan. Meron pa tayong ilang minutes. Oo, babati na lang ako, kapatid na Lino. At binabati ko yung ating mga binabible study, at tuloy-tuloy lamang po tayo, lalo na ngayon, nagkaroon ulit ng bumagsak na naman yung ating naka-lockdown na naman kami rito So, tsaga lang tayo, mga kababayan, mga kapatid, at huwag tayong bibitaw sa ating pong pananampalataya. Anumang pagsubok ang ating daranasin, wag tayong mag-give up upang ang kaligtasang ating tinamo ay manatiling nasa atin. At patuloy lamang tayong umasa sa kalakasan, sa biyaya ng ating Panginoon. Binabati ko ang De Los Reyes family, dyan sila Mami, sila Daddy Pablo De Los Reyes, ayan, si Mami Elena, si Sister Sharon, si Kyle, si Amber, at yung aming mga kuya at mga ate dyan. Magandang gabi. At sa lahat ng maabot ng palatuntunan ito at doon sa mga makakapanood pa. Yan, na sa mapapaabutan pa nito, pag nailagay na natin sa YouTube, magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy lamang po kayo sumubaybay dito sa programang ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, kapatid na Lino. Maraming salamat po, Brother Fernando, sa inyo po pagbati. Teka, Brother Fernando, bago po kayo mag-closing prayer, nais ko munang batiin itong ating nasa online, yung mga nanonood. Ayan.
Binabati ko po si Lenche Miscoses family. Yan. Si Ninang Punsalan, magandang gabi po. Ganon din sa Rangel Kawog. Yan. Sino pa po? Ayan. Juliana Guerrero, magandang gabi po. Esther Oy, magandang gabi po sa inyo. Si Fred Papa, si Sonia, ayan. Si Ginis Cuba, Iskabusa, magandang gabi po. Si Sindel Ludivico, yan. Brother Ronald Sanwa, kanyang family, magandang gabi po. Si Abs MGZZ, hello, good evening po rin po. Ayan. Miss Gracia, okay po, ayan. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Ito po, sa pamilya rin po ng Delaraga, pamilya nila Deng Palataw, magandang gabi po. Ganun din sa pamilya ni Lola Greta, ayan. Okay po, sa susunod pong gabi uli, sa Thursday, abangan niyo po muli ang programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Okay po, nawa ay napagpala po kayo ng ating pong pinag-aralan po ngayong gabi. Ano po? May kinalaman po sa isang doktrinang once saved, always saved. Sana po ay naintindihan na po ninyo, naunawaan na po ninyo ang kaligtasan ay nanggagaling sa Panginoon, hindi po sa ating magagawa. At pag natanggap na po natin ang pananampalatayang ito ay pananatilihin natin, iingatan natin sa pamagitan ng ating pagsunod ay darating na ang ating Panginoon. Kaya pagpalain po tayo ngayong gabi. Kaya Brother Fernando, sa inyong pong closing prayer. Sige po, tayo manalangin. Isang malaking karangalan po amang banal ang mapagsalusaluhan ang inyong banal na kasulatan. Sa amin pong ginawang pagninilay, kayo po nawa ang aming naparangalan at kayo po ang patuloy naming naitaas. Hangad po namin na ang mga katotohanan ito na aming napag-aralan ay umimo ng malalim sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng inyong biyaya. Ama, patuloy niyo po silang iingatan hanggang sa dumating ang pagkakataon na tanggapin nila ang mga katotohanang ipinangangaral ng inyong tunay na bayan sa huling panahong ito. Umaasa din po kami na anumang mga pagsubok ang aming mga daraanan, anumang kapigatian, anumang kalungkutan, mga suliranin, kayo po ang magiging patuloy naming sandalan. Gayon din po sa pagragasa ng iba't ibang mga viruses ngayon, kayo po ang magiging proteksyon ng bawat isa. Iingatan niyo po ang inyong bayan, 10 ng inyong mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Gayon din po sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, kami po ay dadako sa aming pagkakatulog. Amang banal, ingatan niyo po kami't gisingin sa kinabukasan, taglay ang buhay at kalakasan na inyo pong ipinagkaloob upang patuloy kaming makapaglingkod sa inyo. At marami pang mga kaluluwa ang madala sa iyong banal na paanan. Pinagkakatiwala din po namin amang banal, ang aming mga binabible study, mga kapatiran na nasa panlulumo, mga kapatid na nasa banig ng karamdaman at mga kaibigan. Kayo po amang banal, ang siyang patuloy nakikilos sa kanilang mga puso at sa kanilang kalusugan, nang sa gayong patuloy nila kayong makilala at maramdaman nila na sila'y nangangailangan ng Panginoon at tagapagligtas ng kanilang sarili. Binabalik po namin ang aming pagluwalhati sa inyo amang banal, ang aming pagpuri sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, thank you.